Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang gabi rin po, Father Vic. at maligayang Pasko po sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos pagkatapos ng siyam na gabi ng pagninilay, ng pagdarasal, ng pagsasakripisyo, at ng pagpunta sa ating simbahan. Narito na ngayon tayo sa napakabanal na gabi kung saan inaalaala natin ang naging pagsilang ng ating tagapagligtas. Ang pagsilang ni Jesus na katuparan ng pangako ng Diyos. At magandang patuloy na magnilay sa napakagandang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Nandirito simula pa nung nagsimula ang panahon ng simbang gabi, ang tinatawag nating Belen. At kung papansinin natin itong Belen na ito, masyadong ito ay nagpapakita at nagsasabi sa atin ng isang mahalagang aral. Ang naging tuluyan ng ating Panginoon nung siya'y isilang ay isang hamak na Belen. Sabsaban, kulungan ng mga hayop. At ang kasama niya doon, ang isang simpleng babae na si Maria, na kanyang ina, at ang ordinaryong alwage, si Jose, na tatayong kanyang ama. At kasama niya doon sa loob ng Belen, ang pastol, na sinasabi sa Ebanghelyo, nandoroon sila sa parang at doon nagbabantay sa kanilang mga tupa at doon sa katahimikan ng gabi, biglang bumalaga ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, "Huwag kayong matakot. Magpunta kayo doon sa Bethlehem ng Judea, sapagkat isinilang ngayon ang inyong tagapagligtas." Tatanungin natin, bakit napakita ang anghel sa mga pastol? Bakit hindi sa mga kilalang tao? Bakit hindi sa mga maimpluwensyang tao? Bakit ang pagdating na ito ng tagapagligtas ay pagdating kasama ang mga halos hindi pinapansin sa lipunan? Ano yung pinakamatinding statement na nais na iparating sa atin ng pagdating ni Jesus? At alam natin ang sagot, di po ba? Nang si Jesus ay magsimulang mangaral, malinaw ang kanyang mensahe. Naparito ako para ang mga makasalanan ay anyayahang lumapit sa akin, lumapit sa Ama. Naparito ako para sa mga may sakit at hindi sa mga walang sakit. At sinasabi pa niya, unawain ninyo ang kahulugan nito. Mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon bilang tagapagligtas ay malinaw na pagdating para sa mga taong umaamin na sila'y makasalanan. Ang pagdating ng ating tagapagligtas ay para sa mga taong halos kinakalimutan ng lipunan at dahil sa kanilang kaabahan, hindi pinapansin ng marami. Kaya kung pagmamasdan natin ang Belen at papansinin natin sino-sino ang mga naririyan sa eksena, halos ang pagkakapare-pareho nila, sila ay mga simple at ordinaryong tao na pinili at tinawag upang gumanap ng mahalagang misyon. At kung meron man tayong makikitang mga kilala o mga
maimpluwensang tao, yun yung tatlong mago. Mga taong marurunong, matatalino. Pero ganoon din, sa kanilang katalinuhan, sa kanilang karunungan, sa pagkakita nila sa sanggol, sila'y nagpatira pa, lumuhod, at sumamba sa sanggol. Isang sanggol na matatawag, pero lahat ng makakita sa kanya ay talagang sumasamba at nagbibigay papuri at parangal. Kahit nga yung mga hayop sa loob ng Belen, kung saan man nandoroon ang sanggol, ang mga hayop na ito kapag nagutom, alam nila kung saan sila pupunta. Di ba? Pupunta sila doon sa tinatawag na sabsaban, kainan ng mga hayop. At ito ay may malalim na kahulugan na sinasabi sa atin. Sa pagdating ng ating tagapagligtas, dumarating siya bilang tinapay ng buhay. Na sa mga pagkakataon na tayo ay nagugutom, na tayo ay nauuhaw, na tayo ay halos walang mapuntahan, naririyan si Jesus na kasama natin, kapiling natin upang maging ating pagkain, inumin, inspirasyon, kalakasan, tagapagligtas. Kaya nga, ang bawat kumikilala at nananalig kay Jesus na Panginoon ay may malaking pag-asa ng kaligtasan. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa paghahandog niya sa atin ng kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak upang tayo'y iligtas. Salamat sa Diyos sa napakahalagang biyayang ito na ibinigay sa atin, sapagkat malinaw na ang Diyos na matagal nang nangako, ngayon sa ating pagdiriwang, inaalaala natin ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Narito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Narito ang katugunan ng Diyos sa marami nating mga sitwasyon, katanungan sa buhay. Narito si Jesus, ang salita ng Diyos. Ang iisang salita ng Diyos na siyang sagot sa marami nating katanungan at mga pag-aalinlangan sa buhay. Di ba minsan dumarating sa ating buhay yung kapag marami tayong nagiging mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, halos nagtatanong tayo sa Diyos, bakit? Pero wala naman siyang sagot. Ngayong gabi, sa pag-alaala natin sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ang malinaw na sinasabi sa atin, sumagot na ang Diyos sa mga katanungan natin sa buhay. At ang kanyang naging sagot ay sa pamamagitan lamang ng isang salita. At ang salita na ito na naging sagot ng Diyos sa mga tanong natin sa buhay ay si Jesus. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Nawa, ang salita ng Diyos na ito ay tunay na manahan sa ating mga puso at siyang maging patnubay at lakas natin sa ating paglalakbay araw-araw.